wakas akong naniniwala sa aking sarili na kaya kong magtagumpay. Kami Sa pagbuo at pagtayo na matibay at magagandang gusali at lansangan. Nabubuhay ako para tuparin ang pangarap ng lahat. Pagmamahal namin sa kalikasan at katutubong kaalaman ay mahalaga para sa ating lahat at pangmatagalan na kaunlaran at mas progresibong pamayanan. Buong puso akong nabubuhay para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukukup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking tanggapan. Tutuparin ko ang aking tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Niaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan tungo sa bago panahon at mapaglingkuran ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain na matatag, maginhawa at panatag na buhay. Isa sa buhay sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihawan nawa ako ng may kapal. Vision of
of infrastructures and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development by providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agriculture and fishery production, intensifying livelihood opportunities and job generation, building better and more infrastructures, ensuring well-balanced nature and competitive tourism industry, and advocating people's participation through the observance of good governance. Maraming salamat po. Once again, hello and mabuhay. Good morning. Lalawigan ng Quezon. Napakaganda po ng bawat umaga sa Kapitolyo dahil sa ating layunin na mapaglingkuran ang ating lalawigan. Ngayong araw po kasama rin po natin ang ating minamahal na Vice Governor. Palakpakan po natin Vice Governor Third Alcala at sa lahat po ng ating mga kapal, kay D.A. Butardo and to all our department heads. Once again, ang nasa likuran po ninyo ang bumubuo po sa tanggapan ng PGO. Bigyan po natin sila ng malakas na palakpakan. At oras na po para pakinggan ang mensahe ng ating minamahal na gobernadora. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat, Brian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kita mo na naman, hindi po kami bigay kasi nakamas. Mabuti na lang nakamas, kita ko sana kung sino hindi na kakanta at saka na oath and nag-vision. But I hope will improve, no? Batiin ko lang ang ating mga kasama, of course, ang ating host ngayon para sa flag ceremony. Nandito po ang ating mga manggagawa mula sa Governor's Office. Pagpapansin nyo, medyo may kadamihan sila. Hindi po lahat yan nasa opisina ko kung saan po yan nandoon, no? So, babatiin ko lang, unahin ko syempre ang ating mga executive assistants na nandito, si Ma'am Rose Anverso, para sa hindi pa po nakakakilala. Nandito po si E.A. Chan Lozano, nandito rin po si Attorney Kim Pasqua. Taas naman ang kamay nyo, baka hindi nila kilala. Nandito po si former board member Romano Talaga, at nandito po ang ating community affairs officer, si Sir John Carlo Villasin, at ang ating pong another lawyer, si Attorney Mervin Manalo. Yan. Okay, meron ba ako nakalimutan? Ayan, okay? Siyempre, pabatiin po natin ang ating Provincial Administrator, Bukal Manny Botardo, Vice Governor Third Alcala, Bukal Harold Botardo, Bukal Boyong Buong Galing. Palakpakan naman natin at i-congratulate siya po ang bagong halal na Pangulo ng Liga ng mga Punong Barangay. Walang kalaban daw siya. Kaya, beke naman, makapagpa-Jollibee. Bukal Ola Eduarte, kay Bukal Jerry Talaga, Bukal JJ Acevedo, kay ating SK, kay Bukal, nakalimutan ko pa, Jackie De Limos, at kay Bukal Julius Luces. Okay? Sa atin po mga department heads, hindi ko na kayo isa-isahin, at saka sa ating mga manggagawa, ating mga empleyado. Wala akong mahabang mensahe, no? Hindi nakapag-prepare si John noong presentation. Siguro bawi sila sa next time. But nakalimutan ko i-announce last flag ceremony, pinapa-announce ni PBO na yung clothing allowance natin nadagdagan by 1,000. Am I right? No? So it's 7,000. But papaalala para doon sa completion ng payment doon sa ating uniform for last year. So I asked yung atin pong PTO to coordinate with you, and I asked that we add another 1 uniform lang for this year. So we'll be able to complete the uniform from Monday to Thursday. Friday is your wash day, tama ba, no? So parang freestyle ba, or may specific uniform each offices, no? So yun po, and then para po doon sa mga wala pat hindi na complete yung uniform natin, by January 29, as promised by the gumagawa, ay complete na. So we're expecting on February in the flag ceremony
lahat po ay naka-complete uniform as the designated uniform for the day, no? So yung Monday, kung ano po yung na-designate na uniform, yun po ang suot natin. Tuesday, Wednesday, Thursday, then yung Friday ay bahala na po kayo. Okay. Other things to announce? Wala na. Okay, I think wala na. Yun lang. So para sa kalaman ng lahat, natapos po ang assessment and strategic planning of all the department heads, kasama po ang inyong lingkod last week, and may mga napag-usapan, mga issues and challenges na kinaharap noong nakaraang taon, which we hope to address by this year, no? So nakikiusap ako na personally para doon sa ating mga manggagawa na nandirito na please follow accordingly kung ano man ang mga ibinibigay na instructions, directions by your immediate head, no? So, ang kagalingan ng inyong performance ay nanggagaling kasama po very critical ang participation ng ating mga manggagawa. So, isang aking binigyan diin doon, which we hope to do in the coming year and next year, in the next 2 years, yung reorganization and restructuring, no? So, baka matagalit kayo, matatakot kayo, naku, baka may mawawalan ng trabaho. Depende pa rin sa performance ninyo. So, biniling ko sa kanila na yung dumarating sa aking papel na ni-score and ni-rate kayo ng 5, walang perpektong manggagawa, kahit ako, hindi po ako perpekto. So, parang hindi yata kapanipaniwala yon. For the next 6 months, when it's due to renew, especially for job orders and the casuals, so performance-based tayo. So silang mag-recommend kung dapat i-renew dahil magaling, masipag, at tumutupad sa kanyang tungkulin. Kung hindi, ay pwedeng hindi i-recommend, no? So again, nasabi ko na ito sa inyong lahat, no? Nung una pa na tayo nagsisimula, but siguro magandang i-reiterate again dahil baka iniisip nyo, hindi naman ako tinatanggal, okay lang ako na malate, okay lang ako umuwi ng maaga, okay lang na hindi ako nakakasubmit ng aking reports on time kasi nire-renew naman ako ni ma'am o kaya ni sir. Bago na po ngayon. Di na pa kayo i-renew whenever hindi po kayo nakaka-comply. Strictly, I ask the department heads to comply, no, and to implement, no? So, si Diego lang ang pumalakpak. Maraming salamat, no? Taga-budget po kasi natin siya eh. So, sinasabi niya, budget tayo ng budget sa manggagawa, tapos hindi naman nagiging efficient and effective, no? So, I'll give you an example. Sa CSU, ang Civil Service Unit, the security guards, and etong ating mga big guys na tumutulong sa ating mga opisina, no, at nagdidirect ng ating mga visitors, no. There was a time medyo decisive ako na i-outsource like other security services in, for example, in Quezon Medical Center, janitorial services that we've implemented, no. But they've requested, si Sir Val requested sa akin and promised to improve the quality of their work, no? Na wag nang i-outsource at tulong para sa ating mga civil CSUs, no? And nag-assessment sila at para doon sa CSUs na hindi nagpe-perform well, then hindi i-renew. Para makita na tayo po ay true to our promise to the people of Quezon that will be a good employee, no? So, alam nyo naman ang sinusweldo sa atin ay nanggagaling sa buwis ng mamamayan, no? Yung pondo na nakukuha natin ay galing sa lahat. So, ipapakita natin as we promised before ang bagong lalawigan ng Quezon, parang bagong Pilipinas, nagmumula yon sa kung saan yung organisasyon. So, sa tanggapan mismo nating lahat, okay? I hope you'll take this seriously, no?
I also asked the department heads to conduct the General Assembly of each of employees so that communicated lahat ng ating mga policies, no? Nakalagay po yun doon sa ating mission, the harmonizations of plans and policies and programs, no? So, directly dapat communicated sa inyo ang kung ano man ang mga polisiya natin, luma man yan o bago. Ang programa natin, of course, we want you to be an instrument, maging instrumento po kayo para sa ipaalam sa mga kalalawigan natin, as simple as sa mga kapamilya o kaya kapitbahay, kabarangay, kaibigan, ano ang mga programa na meron ang pamahalaang panlalawigan, no? So, ang information should come from you. Sa inyo una, first hand, dapat naririnig dahil kayo mga taga dito sa Kapitolyo. Hindi yung pagka tinanong kayo, sasagutin nyo ay hindi alam. San ba yun? Ay, kagabi pala yun. Isang gabi pala yun. Yung anak ko nanood ng concert. So, naglakad siya ng mahabat, nagpauli-uli because the marshals, yung marshals and mga usherettes and ushers doon sa venue, hindi alam kung saan pupunta, yung section na ganito, blah, blah, blah. So, oh my God. Anyway, so it's the same with us, no? So, pagka may pumunta diyan at pumasok at nagtanong, dapat ay properly navigated. So, katulad din ng pag lumabas kayo dito at may nagtanong sa inyo in as simple as halimbawa, mayroong may sakit, meron bang nahihinging tulong na ganito, ano ang gagawin, ano ang mga sinasubmit, o as simple na maturo nyo na PSWDO po ang pinupuntahan at alam nyo din na meron tayong satellite offices sa lahat po ng bayan, no? So, yung mga ganong simpleng impormasyon, basic information, dapat po ay hindi lang sa aming mga namumuno, kung hindi sa lahat ng empleyado, no? When I say lahat, hindi lang po mga middle managers, kung hindi kahit yung ating mga janitorial services or helpers natin in our respective offices, dapat alam. That is also aligned with our preparation for the ISO certification, no? So, yung ISO certification natin ay hiniling natin kay Sir June to fast-track the preparation so that we can target by the end of 2024 ay ma-validate at ma-assess tayo. So, it's a magandang panimula by 2025 that ang provincial government of Quezon is ISO certified. So, I guess marami na ako nasabi. Okay? Tamo, walang sumagot. Ha? Sabihin ko lang. Okay, next Monday, memorize lahat ng oath, mission, vision, i-memorize nyo na. Kasi, hingi ako kay Sir Ruel ng master list ng mga empleyado at magra-random call ako. Okay? At aakyat dito sa stage. Okay? Of course, marunong kayo mag-memorize. Kala nyo, ayan. Exercise ng ating mga memory. Tama lang yon dapat. Kaysa gusto nyo uminom ng Memory Plus. Okay ha? Okay. Agreement natin yan, Sir Ruel. Sa Monday, next flag ceremony, mag-on the spot call ako ng pangalan so alam ko kung sinong absent. Okay? At magre-recite dito sa stage. Okay? Tapos, ang ating national anthem at saka provincial hymn, anong tawag doon? Tanggalan nyo ng kumakanta. Anong tawag doon? Dapat instrumental lang. Ano? -1. Para may nakanta sa inyo dahil wala akong marinig na boses ninyo. Ako nga, narinig kong boses ko pero sintonado. So, yon. -1, kung sino man pong in charge.
Okay? So, boses po ninyo ang maririnig natin pag kumakanta. Okay? Hindi po yung boses ng music. Okay na tayo? Okay. Sana full of energy and inspiration kayo to start your week. Happy Monday, everyone. Ingat po tayo. Mga kalalawigan, once again, palakpakan po natin Governor Dr. Helen Tan. So, meron po bang announcement mula po sa ibang departments po? Pwede po kayong magtungo po dito sa unahan. Meron po ba? At good luck po sa atin next Monday. Meron po tayong recitation. Sir Anton, advance happy birthday po. Palakpakan naman po natin ang ating birthday celebrant ngayong buwan. Advance happy birthday po, mabuhay po kayo. Kung wala na pong anunsyo mula po sa ibang departamento ay maaari na po tayong bumalik sa ating pong mga tanggapan at simulan po ang ating linggo ng may ngiti sa ating mga labi. Maraming salamat po. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon.